nagsisimula daw ang korupsyon pagdating doon sa executive branch. Implementation, Yun ang sinasabi niya. Hindi naman siya nag-implement ng proyekto. Wala siyang kinalaman sa corruption. Pero dito nga sa pagbalik ko sa 19th Congress, doon nga nagkagulo-gulo lahat eh. Kasi, di ba, nagbebenta ng proyekto. Nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. Ako unang-una nagsabi na nagbebenta si Saldico ng mga proyekto. Yan ay sinabi ni Engineer Alcantara nung siya ay nag-testify doon sa Senate. Yan din ay sinabi ni Yusek Bernardo. So wala nang question doon sa bentahan ng proyekto kasi andun na, may mga nag-corroborate na nung sinabi ko. Anyway, teka lang. Kayo ang sinisisi ng dating House Speaker Martin. Dati daw kayong Vice Chair ng Committee on Accounts po ba yan? APRO. Appropriations po. Appropriations. Yes. Oho. Pero nung panahon daw yon, hindi naman kayo kumikibo. Wala naman daw kayong ginagawa. Hindi nyo raw hinaharang yung mga panukalan na dapat palang harangin ninyo. Yun po mga binabanggit niya, Kong Toby eh. Okay. Number one, ang Committee on Appropriations po, yan po ang pinakamalaking committee sa House of Representatives. Yan po ay may 143 members. Isang chairman na si Saldico, isang senior vice chairman, at 56 po kaming vice chairman. No? Okay. Ang trabaho po namin bilang vice chair is sinabing vice chair ka, ikaw ang magdedepensa ng budget ng departamento na inassign sa'yo. Okay? Ngayon, dun sa sinasabi niyang hindi ako nag-question, tingnan niyo po yung deliberations for the 2025 budget. Nangyari yan between September 16 yata to September 20 plus. Isa lang po ang pinayagan na miyembro ng majority na mag-interpellate nun. Kaya ang nangyari po nun ay puro po miyembro ng minority ang nag-interpellate. Isa lang po. Sa lahat ng departmentong yon, isa lang miyembro ng majority ang pinayagan mag-interpellate. Doon pa sa isang department na hindi naman sensitive, no? Dahil alam naman natin, pag member ka ng majority, pinipigilan po kaming magtanong. Sasabihin, majority ka, bakit ka mag-question ng budget? Dapat it-depends mo yan. Okay. Pangalawa, useless naman kami magtanong doon sa budget dahil kung matatandaan nyo, noong 2025 budget, meron pa nung small committee. So, ibig sabihin, tingnan mo yung proseso ng House. Mag-deliberate kami, magsusponsor. Kunyari ako, magsusponsor ako ng budget na iniatang sa akin. Magkakaroon ng interpellation. Pagkatapos ng lahat ng interpellation, magkakaroon ng botohan on second reading. Pagkatapos magbotohan ng second reading, di ba, ang practice noon na pinaglaban, kaya hindi na ginawa sa 20th Congress is pagkatapos magbotohan on second reading, binibigyan ng kapangyarihan ang isang small committee of 4 persons, pinamumunuan ni Saldico, na mag-amend ng budget. So ang ibig sabihin ng amend, pwede na sila mag-insert doon sa budget na yun. At pagbalik po namin after the break, third reading, wala nang pwede magtanong, either yes or no ka lang sa budget. So anong silbi nung magtatanong ay pwede naman palitan ng small committee of 4? Kaya ginawa ko nung pagbalik doon sa 2025, pinanukala ko na dapat tanggalin na yung small committee. Kaya doon sa 2026 budget, wala na yung small committee. Diba? So bali wala kahit magtanong ka doon. Ang masama doon is yung sa small committee kasi doon nagkakaroon ng palitan ng project. Pero hindi po ako miyembro ng small committee. Sandali, tatakbo lang po ako, kumuha lang tubig. Opo. Sige, yan. Medyo mainit yung usapan kasi, talaga. Sinabi ko kasi, bumata si Kong Toby, kaya mukhang inubo eh, no? Dati kasi sanay ako white, puting-puti yung buhok niya eh. Pero alam mo yung sinasabi ni Kong Toby, may punto ah. Tama naman. Kami, napakarami namin, no? Napakarami namin, chairman, vice chairman, members, inayos namin, ikinahon ng tama para sa taong bayan, tapos biglang papasukan ng 4 na small committee. Small committee. Tapos, tama ka doon. Tama ka doon, Benny. Ang mangyayari noon, aaprubahan yun. So, mag-approve nun, siguro mga 200
plus members of the House. Tapos, bibigyan ng kapangyarihan yung small committee na amyendahan nila. Doon na nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. No? Ang masama doon is yung bentahan ng proyekto. So, wala siyang masasabi sa akin. Paano ako magtatanong? Kaya nga pinaglaban ko, di ba? Kaya nung pagbalik namin, pinaglaban ko, hinihingi ko nga yung minutes ng small committee, hinihingi ko yung committee report, wala silang maibigay. Di ba? Kaya sabi ko, dapat i-abolish yung small committee. Tapos pinaglaban natin yan, tanggal na yung small committee sa ngayon. Pero siya, bilang dating speaker, wala din bang power? Kasi hindi sinasabi niya, wala din naman akong alam dyan eh. Aaprubahan ko lang yan bilang speaker eh. Wala din ba siyang kapangyarihan doon sa small committee, Kung Toby? Hindi, sige, sagutin ko na sabay-sabayan. Kasi parang ang pinapalabas niya doon sa kanyang statement is that nagsisimula daw ang korupsyon pagdating doon sa executive branch. Implementation, Yun ang sinasabi niya. Hindi naman siya nag-implement ng proyekto. Wala siyang kinalaman sa corruption. Pero dito nga, sa pagbalik ko sa 19th Congress, doon nga nagkagulo-gulo lahat eh. Kasi, di ba, nagbebenta ng proyekto. Nagkakaroon ng bentahan ng proyekto. Ako unang-una nagsabi na nagbebenta si Saldico ng mga proyekto. Yan ay sinabi ni Engineer Alcantara nung siya ay nag-testify doon sa Senate. Yan din ay sinabi ni Yusek Bernardo. So wala nang question doon sa bentahan ng proyekto kasi andun na, may mga corroborate na nung sinabi ko. Opo. Ngayon, anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila is yung pinasok na budget ng executive branch, linilipat nila yung priority projects doon, linalagay sa unprogram appropriations, at yung mga binibenta nilang mga proyekto, yun ang pinapasok sa program appropriations. So nagsisimula yan doon sa small committee. Okay. Ngayon, paano tayo maniniwala na hindi yan sinabi ni Saldico kay former Speaker Martin Romualdez? Si Saldico nga nagsabi dun sa isang interview, sabi niya, everyday, nag-usap sila ni former Speaker Martin Romualdez. So paano sasabihin ni former Speaker Martin Romualdez na hindi niya alam yun? Ang nag-uusap lang daw ay si Senate President Jesus Cordero at saka si Saldico. Parang sila lang daw ang... Yung sinasabi niya po, Tajen, is kapag dumating na sa BICAM, magkakaroon na, kasi 2 beses nagkakaroon ng amendments. Isa, nasa House pa lang, yun yung small committee. Pangalawa, yung nahan doon sa Senate, yung BICAM. Opo. So yung sinasabi niya is yung pagkatawang pagkakataon na magkaroon ng amendments. Pero doon sa unang pagkakataon, 4 lang na tao yun eh. Hindi naman malalagay yung 4 na tao doon kung hindi naman siya pumayag, di ba? Siya speaker. Kung yung 4 ba, puro congressman din yun? Yes, ano yun? Chairman of the Committee on Appropriations, Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader at Minority Leader. Yun yung 4. Puro galing po sa House yun. Walang counterpart ng Senate. Iba pa yun. Wala po. Second reading namin, wala Hindi po. pa BICAM yun. Hindi pa. Bali, Oo. ang talagang sinasaad ng batas or ewan ko kung talagang may batas to or rules lang ito. Kasunduan lang. Committee, plenary, no? Committee on Appropriations, plenary, BICAM, tapos Pangulo. Tama po ba ako ron? Opo, tama. Bakit nagkaroon ngayon ng small committee? Di ba? Hindi, ang ginagawa nila, sa rules namin, hindi pwedeng small committee. Ang gagawin nila, gagawa sila ng motion to exempt yung small committee from the rules. Ganun yung ginagawa. Kaya nga, di ba, tinutulan ko yan. Kaya ngayon, wala na yan. Kaya nga po, Ngayon, wala na. yun, kung talagang yung, alam mo kasi pagka gustong gawin talaga, may paraan eh. No? Kaya hindi rin malabong balang araw, may biglang uusbong na naman na babaguhin lang yung pangalan. Pero tama po ba ko ron na Kung Toby na ang ano niyan is ang komite, tapos ang plenary, pagkatapos po ng plenary, BICAM, pagkatapos po ng BICAM, ang Pangulo na po pipirma, yun na po yun. Tama po ba yun? Yes, tama. Pero bigyan ko lang ng detalye, no? Una, magkakaroon ng first reading, di ba? Tapos, bago mag second reading ay
magkakaroon ng period of sponsorship. So, ispo-sponsor namin yung mga katulad ko. Kung ano yung departmentong naka-assign sa akin, isu-sponsor ko. Magkakaroon ng period of interpellation. Pagkatapos ng period of interpellation, yun yung dapat na pagkakataon na pwede kang magtanong. Kaya nga, hindi pwede kang magtanong yung majority. And then, magkakaroon ng approval on second reading. Okay. Tapos, dati, yung inapprove ng second reading, babaguhin ngayon yon nung small committee. So pagdating namin ng third reading, iba na. Sa third reading, hindi ka na pwede magtanong. Pero ngayon, wala na small committee dahil tumutol ako dyan. Nag-independent ako kasi pag majority ako, pinipigilan ako magtanong. So ginawa ko noong 20th Congress, nag-independent ako. Kaya na ipaglaban ko na wala na yung small committee. Next, pagkatapos namin aprubahan ng third reading, magsisimula na naman yung Senate ng ganon. First reading, second reading, third reading. Pag natapos yung Senate ng first reading, second reading, third reading, dahil pareho yung version, magkakaroon po ng BICAM. Pagkatapos po ng BICAM, doon po pipirmahan ng Presidente yung final version. Yun. Ba't ang nagtataka ako, bakit yun na-adapt din ng Senate? Ano, ha? Yung napagdesisyonan ng small committee na galing sa Kamara. Hindi ba nila alam na galing sa small committee? Ganito, Kajen. So magkakaroon ng BICAM. Hindi, magkakaroon muna ng House version, di ba? Yes po. Oo. Magkakaroon ngayon ng Senate version. Senate version, oo. So may magkakaibang provisions yun, di ba? Yes po. So yun ang susubukan nilang i-reconcile. Ngayon, siyempre, si Saldico, yung mga pinasok niya doon sa small committee, hindi siya papayag na yun ang tatanggalin ng Senate. Kaya may negosasyon yun. So hindi rin pala alam ng Senate na yun pala recommended. Pero anyway, curious lang ako, yun bang bumibili ng proyekto, Congressman din? Or contractor. Kung Toby? Naghang ata si Kong Toby. Naghang. Kasi, kasi binibenta nga, di ba? Sabi. Binibenta na. So, bumibili nun, kapwa nila mababata, so may ganito. O may malalaking kontrakto din na. Tanong natin kay Kong Toby. Siya lang ang makapagsasabi niyan. Nakita mo pati yung internet, talagang alam niya eh. Parang humina bigla. Humina bigla yung internet. Sabi niya, mawawalan ako ng ano dito, ng project. Ayun. Yan po. Anyway, tingnan natin. Last point lang naman. Yan na. Kong Toby. Kong, andyan po kayo? Kong Toby. Pawala-wala. Talagang, alam mo sige, yan. sa ibang araw. Yun na lang. Yan na. Ayan. Opo. Sabi ko, Kong, yung curious lang ako, yung inaalok at bumibili ng proyekto, kapwa, mababatas din po ba?